花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Nasaan ka ba at hindi kita mahanap? Ha? Tapos? Ayos lang. Tahan. Sabi nila patay ka na. Nakita ko pa nga ang labi mo. Hindi inaasahan na nangyari. Hinarang ako ng mga kawan ni Prinsipino. Tiyak siyang hindi ako makakalagpas sa disyerto. Tiniyak nang hindi ako makakalis doon ng buhay. Akala ko rin hindi ko na kakayanin pa. Buti niligtas ako ni Yuan Bao. Dinalahan niya ako ng Moras. Doon ako nakaligtas. Ikaw yung nagpadala kay Yuan Bao, hindi ba? Sige na. Tahan na. Masaya akong nakabalik ka na. Nakita ko yung mga taong kinuha ka palayo. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Huwag mo na akong iiwan ulit, pakiusap. Hindi na. Pangako yan. Huwag mo na akong iiwan ulit. Pangako. Tahan na. Sige na. Huwag ka na umiyak. Saglit. Nasaan si Beye? Udaga? Kumusta ang kalagayan niya? Ha? Kumusta na siya? Bakit kayo nandito? Fuyaw. Hindi ba dapat nasa pan kayo? Sabi ni Xiaoqi nasa pan na kayo at nanganganib ang general. Kaya pumunta kami agad dito. Ngayon, kamusta na si Beye? Oo nga! Ano na ang kalagayan niya? Hindi siya mamamatay. Anong ibig sabihin yan? Matinding kapangyarihan ang nakapinsala sa mga buto niya. Kailangan natin mahanap ang Shokunling. Hindi mo naman siya nilunasan ng maayos! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang mahusay na manggagamot. Nagkukunwari ka lang naman! Hindi ba? Lanjo. Hindi ka lang kasi malapit sa ikalima kong kapatid. Kaya naman ayaw mo siyang lunasan. Dakilang manggagamot ka! Hindi yun nababagay sa'yo! Maiwan ko na kayo. Udaga, gagaling ka rin. Dito lang ako, ha? Dito lang ako. Dito lang ako.
Bakit ka nagkukulong dito? Tinalikuran ko ang nilulunasan ko. Isa ako masamang manggagamot. Tinalikuran mo siya? Kung di mo nilayo ang mga kalaban at kung di ka naghanap ng matutuluyan, nasa na kaya tayo ngayon? Hindi ka ganyan. Anong meron? Wala naman. Patingin. Bakit? Huwag ka mag-alala. Hindi ako mamamatay agad. Ngunit mukhang mawawala ang kakayahan ko manggamot. Sinabi ko na sa'yo, ang paggagamot ko ay hating kakayahan at lakas ko. Ngayon, hirap na akong gamitin ang lakas ko. Sabi nga ni Fuyaw, baka tuluyan na ako maging mapagpanggap na manggagamot. Galing kay Feya ng kalahati ng lakas mo. Matapos ang pag-aaklas, binawi niya ba yun sa dahilang iba na ang namumuno? Subalit, buhay pa rin ngayon ang patay na dapat. Hindi pa ako nakakaganti. Kung mawawala ang kakayahan kong manggamot, anong pinagkaiba ko sa isang lumpo? May kasunduan tayo. Kailangan mo yung pagbayaran. Sabay natin tong haharapin. Walang hanggan ang ginaw sa kaharian ng Tianxia. Malamang ay nahirapan ka, Prinsipe Yi. Mapanglaw at mahiwaga raw ang Tianxia. Ang ginaw nga raw ang pinaka-malakas nitong sandata sa lupay ng yelo. Sa araw na ito talaga namang namulat ang aking mata. Malayo ang paglalakbay mula sa Tianchuan na sobrang mapanganib rin. Kaya naman ginaanan ko ang aking paglalakbay. Ang mga ginto at mga sandata ay nasa paglalakbay pa. Mabuti. Subalit, dahil nagmula pa ako sa malayo, dumating ako may handog para sa inyo. May hinanda akong maliit na handog para lamang sa inyo. Pasasalamat. Huwag mo nang banggitin pa. Maraming tao. Sa loob tayo mag-usap. Tayo na sa loob. Balitaan kong ninakaw ni Prinsipe Lie ang Shukunlin sa palasyo at tumakas patungong Taiwan. Ngunit naisip kong pambansang kayamanan nito ng Tianxia, hindi ito maaaring makuha ng kalaban. Kaya ipinahanap ko agad ito sa mga tao ko. At hindi yun madali. Napakarami kong kawal na ipinadala. Walang kahit isang bumalik. Subalit, nagbunga rin ang paghihirap ko. Nahanap ko ang kayamanan sa bundok ng Changyan. At ngayon, inihatid ko ito sa iyong mga kamay kaagad-agad. Maaaring hindi rin ninyo alam, Prinsipe Yi. Nung lumisan ang ikalima naming kapatid na dalayan, napag-alaman nyo ng mga tao at nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan. May kakayahan daw mamili ng may-ari ang Shu Kunlin. Kapag nangako ito ng katapatan sa isang tao, mananatili ito sa kanya. Naging suliranin yon sa kapatid ko. Kung ganun pala, ang Shu Kunlin ay isang napakahalagang bagay para sa hari ng Tianxia. Hindi ka nagkakamali. Sa akin lamang ang lahat ng kayamanan ng Tianxia. Maganda ito. Nagbalik na ang mahal ko.
Pangako, ikaw ang imumungkahi kong maging susunod na hari. Salamat. Malaking bagay yon para sa akin. Magpapatawag ako ng malaking pagdiriwang para sa kayamanang ito. Kailangan ko maipakita sa lahat na bumalik na ang Shukunlin. Magdiriwang ang lahat! Heto. Malamig ngayon. Dapat mag-ingat ka. Baka magkasakit ka. Gusto ko nga to. Nakakapag-isip ako. Patawad. Masayahin ka dati. Ayokong sirain ng mga balakid ang masayahin mong kalooban. Ngunit ngayon, nagbago ka na. Kasalanan ko. Nabigo kong ipaglaban ka. Hindi kita maipagtanggol sa mga kaguluhan. Alam mo bang, noong nasa bundok ng Chang'an ako, nakatagpo ako ng isa pang Wuji. Hindi niya raw gusto ang 5 kaharian. Ayaw na rin daw niya ng mga kaibigan. Gusto lang niyang samahan ako. Doon ko napagtanto na huwad siya. Masyadong mataas ang tingin ni Wuji sa kanyang sarili. Kaya, huwag kang basta-bastang manghuhusga ng iba. Hindi ako nagbago. Hindi ako magbabago. Ngunit ako, oo. Mula nung makita kita, nagbabago na ako. Talaga? Sa tuwing kasama kita, parang lagi ako nakakalamang. Ngunit ang totoo, lagi akong talo sa'yo. Pales. Kuya, gusto kong ibigay sa'yo ang mundo. Ang 5 kaharian. Gusto kong ikaw ang pinakamalayang babae sa buong mundo. Kung gusto mong lumipad, sa iyo ang langit. Kung gusto mong tumakbo, sa iyo ang parang. Hanggat gusto mo, dadaling kita saan man. Sana'y kasing palad ko ang lahat ng tao sa mundo. Oo. Alam kong nag-aalala ka kay Beye. Nalinis na namin ni Zhong Yue ang katawan niya. Wala na siya sa panganib. Nga pala. Tingnan mo to. Hindi ba't ito yung nakuha ko sa bundok ng Chang'an? Shukunlin. Matapos ang digmaan, may 2 niyan sa Tiansha. Kambal silang kampanilya. Yung isa'y Shukunlin. Yan naman, ang tinatawag na Chukunlin. Ilang siglo nang walang nakakakita sa Chukunlin. Alamat ito para sa lahat. Sino mag-aakalang makikita mo yan sa Chang'an? Ang malungkot. Nahanap natin ito, ngunit wala ang isa. Nawala ang Shukunlin. Tingin mo, mahahanap pa natin yon? Nagulat na ang mga kawal ko. Si Prinsipe Yi, nasa kanya ngayon ang Shukunlin. Binigay niya kay Nancheng.
Nahanap yun ang taksil na yun? Mukhang kailangan kong tumungo sa palasyo ng Tiyansya. Prinsipe Yi. Para sa'yo. 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 Ngayong wala na si Prinsipe Wuji, ikaw na ang karapat-dapat na umupo sa trono, Prinsipe Yi. Ang kailangan mo lang ay ang magmumungkahi sa'yo. At ako na yon. Tama. Ilang araw na lang kaarawan na ng kapatid ko. Tutungo sa pan ang lahat ng hari. Tiyansya ang babanggit ng pagpili ng bagong prinsipe. Tiyak na tutugon silang lahat. Prinsipe Yi, para sa'yo. Para sa'yo. Kamahalan, bakit naman parang hindi kayo masaya? Sabihin mo, anong maaari kong itulong sa'yo? Wala nang bubuti pa sa iyong pagmungkahi. Iyon pa lang ay malaking bagay na. Subali, nagluluksa ngayon ang buong bansa. Hindi ito ang tamang panahon para pumili ng bagong prinsipe. Isa pa, hindi naman ganun kadaling magpasya kung maging bagong tagapagmana. Tama ka, Mahala. Sa totoo lang po, narinig ko na rin ang mga pananaw ng ating dakil at mahal na hari. Tungkol yun sa pagpili ng bagong prinsipe. Oh? Ang sabi ng ating mahal na hari, hindi raw siya ang magpapasyang pumili ng prinsipe ng Tianshuan at hindi rin daw ang mga pinuno dahil ang tagapagmana ay kinakailangang kilalanin ng 5 kaharian. Anong kahulugan niya? Noong lumabas si Prinsipe Wuji mula sa gumuhong pinto ng langit, doon kinilala ang pagkakahirang sa kanya. Alam ng lahat sa 5 kaharian ang tungkol dito. Ang sino mang magnais na pumalit sa kanya ay dapat na dumaan sa gumuhong pinto ng langit. Ang gumuhong pinto ng langit? Tama, yun naman. Lumabas na ang lahat! Hindi naman sa ako'y nagmamalabis. Ang gumuhong pinto ng langit sa Tiasha ay lagusan sa pagitan ng mundo at ng mundo ng mga patay. Nagpapakita ito ng takot sa ating isipan na maaaring buhay mo maging kapalit. Mag-isang tumungo si Wuji sa gumuhong pinto noon. Lumabas siyang walang anumang galos. Kaya naman kinilala siya ng lahat sa kaharian na siya ang hinirang. Kung gusto kong ako ang susunod na maluluklok, mukhang kinakailangan ko rin yung gawin. Pinag-isipan mo bang mabuti yan? Kung talagang gusto mo iyong pasukin, di natin alam kung anong iyong makakasagupa. Alam kong nasa hari ng Tiansha ang lahat ng kayamanan dahil mahiwagang lugar ito. Marahil ay may mahiwaga ring pamamaraan. Nagsusumamo akong bigyan niyo ako ng tulong sa gawain kong ito. Maalam ka sa sulat kamay at pagpipinta. Heto, sa'yo na yung lahat. Salamat po sa inyo. Napakaingat ni Pingrong sa kanyang pagsasalita. Hindi siya nagmagaling sa prinsipe ng Tianshuan. Nagpakita siya ng kanyang paggalang. May isa lamang akong hindi maunawaan. Patay na si Prinsipe Wuji. Si Prinsipe Yi na lamang ang natitirang anak ng emperador. Di magtatagal hihirangin na siyang susunod na hari. Bakit kinakailangan pa niyang isugal ang buhay niya? Tingin mo ba baliw na si Prinsipe Yi? Mahina siya mag-isip. Hindi ba? Isa lamang siyang lalaki
na wala namang pinatpat. Maaring hindi handa ang emperador na iwan ang 5 kaharian sa kanya. Tama ako, hindi ba? Nangangahulugan ba yan? Labas na ako sa kung anumang mayroon sa kanila. Subalit, umaasa akong si Prinsipe Yi ang uupo sa trono. Mas makabubuti pa kung ang emperador ay may pagkahangan dahil makikinabang tayo sa kanya ng malaki. Kung yun ang gusto niya, hayaan mo siya. Mas magulo, mas mabuti. Mautak ka, kapatid. Kung mabiguman si Prinsipe Yi, mananatiling nakatayo ang Tiansya. At ikaw, ang siya pa ring hari ng Tiansya. Ganun na nga. Hayaan mong hiramin niya ang Shukunlin. Wala namang mawawala. Matapang ka. Kumilos kang mag-isa. Kailangan kong iligtas si Wudaga. Shh. Sasamahan kita rito. Halika. Kamahalan, napakalaki ng inyong inalay. Kay Nancheng, mahiram lamang ang Shukunlin. Hindi ko mapigilang isipin na masyadong ganid ang hari ng Tiansya. Walang kasiyahan. Kapag nagawa kong lumabas sa gumuhong pinto ng langit ng buhay at ako ang susunod sa trono, may ibigay man akong anuman sa kanya o wala. Hindi si Jian Nancheng ang siyang magpapasya tungkol sa bagay na yun. Maraming kayamanan si Jian Nancheng. Mahalaga sa kanya ang mga ito. Sa palasyo ng Tiansya, mahigpit na binabantayan ng tore kung nasaan ang kayamanan. Tiyak na ang Shukunlin ay naroon. Sa ngayon, hiniram ito ni Prinsipe Yi. Ito na ang pagkakataon natin. 2 pangkat tayo. Kuya, hanapin mo si Lanjo at ilayo ang mga kawal, habang si Wuji naman ang magnanakaw ng Shukunlin. Napakatagal ko na naglalakbay. At marami na ako nakitang pambihirang kayamanan. Ngunit sinasabi mong wala pa rin ang mga nakita ko sa lahat ng nasa iyong pangangalaga. Parang nasobrahan naman yata ang kwento mong yan. Kamahalan, gusto mo bang silipin ang mahal kong tore? Sige, mapaparami yata ang bigas at harinang ipinangako ko na ipamimigay ko sa pan. Mabuti. Dito tayo, kamahalan. Mauna ka. Halika. Sige. Saglit. Mahilig si Nancheng sa mga patibong. Maaari tayong manganib. Huwag kang lalayo sa akin. Dito. Anong masasabi mo, kamahalan? Ang pinakamagagandang bagay ay narito ng lahat. Sa bulwagan lamang matatagpuan. Tila hindi naman nabigyang katarungan nang tula ang lahat ng kahangahangang mga tao. Ang sarap naman pakinggan yan. Narito ang hinihiram mong Shukunlin. Tingnan mo rito. Huh? Sandali. Napakatindi ng iyong pag-iingat sa mga ito, mahal na hari. Sige na.
Ano to? May mga nangangas na naman pumasok dito. Takbo! Hoy! Tigil! Ang lakas naman ng loob yung pasukin ng tore. Wala naman kayong kakayahan. Ikaw ang tumambang kay Budaga! Lanzo! Lanzo! Dito! Dito! Hindi tayo maaaring bumalik. Di nila dapat malaman kung nasan si Budaga. Dito. Mukhang hindi naman ganun kahusay mag-isip si Nancheng. Ngunit mahirap pasukin ng tore. Tama. Minaliit kong kakayahan niya. Umasa na lang tayo makabalik sila ng ligtas. Eto. Paanong... Kung ganon, isang palabas lamang pala ang pagsugod natin. Alam mo naman kung tayong dalawa lang, Lanzo. Hindi natin makukuha ang Shokunlin. Tayo na. Budaga, tingnan mo to. Nabawi ko na ang Shokunlin. Gumising ka na. Mag-ingat ka. Baka masaktan ka ng kalamigan Oo, niya. tama. Ilapit mo kay Beye. Alugin mo ng 3 beses. Tapos gawin mo ulit. Oo. Tama na. Akin na. Dahan-dahan, Lanju. Fuyaw, ang Shokunlin na yan. Mukhang hindi yan ang tunay. Patingin ako. Matagal ko yung dala-dala sa Taiwan. Hindi ito yun. Lanju! Kuya, pasaan ka? Nalinlang tayong lahat ni Nanjay. Hindi tunay yung Shokunlin. Malamang si Pingrong. Si Prinsipe Yi? Hindi ko siya mapapatawad. Bitaw Anong na! gagawin mo? Bala kong bumalik uli ron? Kailangan kong kunin ang Shokunlin. Ang dami nating pinagdaanan para makuha yon. Ngunit huwad ang nakuha natin. Nangangahulog ang hindi hangal si Pingrong. Alam niyang habol natin yun. Kaya nagsabuatan sila ni Nancheng. Kung babalik tayo uli ron, maaari tayong mamatay. Kung ganun, paano na si Beye? Ha? Marami na kaming pinagdaanan. Hahayaan ko na lang ba siyang mamatay? Ano pa man, kailangan kong makuha ang Shokunlin. Bitiwan mo nga ako! Ayaw mo siyang mamatay. Paano ako? Gusto mo bang hayaan kitang mamatay? Ano mang pinagdaanan niyo ni Beye? Pakiramdam kong iba yun sa meron tayo.
Siguro, madali lang kay Beyeng magpaibig ng babae. Mapusok siya. Tapat magsalita, mas masayahin kesa sa akin. Tuwing nakikita kitang takot at nag-aalala para sa kanya, hinihiling kong sana ako na lang nakasama mo sa lahat ng iyong paghihirap. At sana nga, ako na lang ang nakaratay ngayon at walang malay. Kung ikaw ang nakaratay ngayon, baka wala akong magawa. Hindi ko talaga makakayanan na hindi malaman kung buhay ka pa ba. Kaya wag. Ang totoong Shukun. Huminahon ka. Itinago ko ang tunay na Shukun Lin. Hanggang makapasok ka sa gumuhong pinto ng langit, walang sino mang makakakuha ng bagay na yon. Akala ko talaga nakatadhana na si Wuji na mag-isang mamatay sa desyerto ng Geya. Lumikha pa naman ako ng isang huwad na Wuji upang ipakita sa mundong patay na ang prinsipe ng Tianchuan. Mahirap talagang hulaan ang mga bagay-bagay. Mapalad ang lalaking yon na makaalis doon ang buhay. Hindi siya bumalik sa Tianchuan kundi tumungo sa Pan. Alam kong may binabalak siya na laban sa atin. Mahusay. Kakaiba ka, Prinsipe Yi. Sinabihan mo ako agad. Kaya naman, nagkaroon ako ng sapat na panahon upang palitan ng Shukun Lin ng huwad. Kung hindi... Gayon pa man, talagang napakahusay rin ni Wuji. Masyado lang siyang tiwala sa kanyang sarili. Minamaliit niya ang kanyang mga kalaban. Ilang beses na kaming naglaban sa nakaraang 10 taon. Kaya naman madali na lang para sa akin na basahin ang laman ng kanyang isipan. Kamahalan, bakit hindi mo na lang siya pinaslang kanina? Kung mamamatay rin naman siya, wala na makapipigil sa iyong umupo sa trono ng Tianchuan. Kapag napagalaman ng hangal na iyon na huwad ang nakuha ng Shukun Lin, anong gagawin niya? Ikaw ang kapatid niya. Hindi ko alam ang isipan niya. Ang tanging pagkakataon niya para makuha ang tunay na Shukun Lin ay nasa gumuhong pinto ng langit. Kaya tutungo siya ron. Iisip ako ng paraan. Aalamin ko kung na kay Prinsipe Yi nga talagang Shukun Lin. Wuji, tutungo raw si Pingrong sa gumuhong pinto ng langit. Pinto ng langit? Ang gumuhong pinto ng langit sa Tianxia ay mahiwagang lugar. Sa bilog na buwan, magbubukas ang pinto ng ilusyon. Maraming kakaiba at mahiwagang nilalang sa gumuhong pinto ng langit. Nakakatakot. Nung mag-isa kang pumunta ron nun, kinilala ka ng mga tao bilang hinirang. Mukhang yun din ang gustong makuha ng kapatid mo ngayon. Nagmamadali na ba siyang mamatay? Maaari niyang masyado siyang mapusok. Ngunit dahil hinahamon niya ang gumuhong pinto ng langit, iyak ng malakas ang loob niya. Kayang-kayang pagtagumpayan ang lugar na yon. Ang Shukun Lin lang ang may kayang tumapat sa kapangyarihan doon. Kaya malamang hawak na ni Prinsipe Yi ang bagay na yun. Tutungo si Prinsipe Yi sa lugar na yun. Kaya mo bang harapin yun? Ito lang ang pagkakataon kong iligtas si Beye. Alam mo bang, sobrang mapanganib ang lugar na yun? Kung isusugol naman natin ang buhay ni Beye, handa ako sa anumang panganib. Sige, sasama ako. Iniisip mo ba na handang humarap si Prinsipe Wuji sa kasamaan ng iyong isipan sa gumuhong pinto ng langit? Masyadong malinsil ang kilos na yan. Napakaluwit mo talagang mag-isip. Hindi naman. Hindi lang ako naniniwala sa mga tinatawag nilang hinirang. Maaaring ito na ang pagkakataon ko upang tuluyang makita kung ano nga ba ang tunay na kakayahan ni Jiang Sun Wuji. Wudaga, kahit wala man ang Shukun Lin, ililigtas kita. Huwag kang mag-alala, maliligtas ka rin.
Eto, hihilutin kita. Ayos lang ba? Kailangan kasi ito eh. Matulog kang mahimbing. Magpahinga ka na. Tingnan mo yung pagtulog mo. Matiwasay. Pagagaanin ko pa ang pakiramdam mo. Narito ako sa kautusan ng emperador na palakasin ang loob ninyo. Nagpapasalamat ako kay Ama. Uuwi agad akong dala ang tagumpay ko rito. Kaya naman maraming salamat. Mabuti kung ganon. Masaya ang mahal na emperador na sinunod ninyo ang kanyang kahilingan na pasukin ang gumuhong pinto ng langit. Bago umalis, pinaalala niya sa akin na kung lalabas kayo riyan ng walang anumang tama, gaya ng kay Prinsipe Wuji, malamang ay kagustuhan nyo ng Diyos. Kung sila ang pipili ng tagapagmana, walang sino mang makapipigil doon. Akin yan. Nauunawa. Binabati ko na kayo ngayong pa lamang. Daga, huwag ka namang ganyan. Ang sabi ni Ginoong Zong, kailangan mong inumin ang panglunas na ito. Kaya inom na. Umalis silang lahat. Ano yun? Saan sila pumunta? Masama bang lagay na General dyan? Ha? Ayos lang siya. Ayos Talaga? lang. Tutulungan kita. Kaya ko tumulong, Lanju. Hindi na. Sabihin mo kung kailangan mo. Tutulungan kita. Ano? Hindi na kailangan. Talaga? Kasamaan ng pahayag ng araw at buwan na wala sa kanilang tamang landas. Nancheng, kakaibang pangitain ito sa 15 ng buwan. Tila ba may masamang maghaganap sa loob ng gumuhong pinto ng langit ngayong araw? Maalam sa hanay ng bituin ng kanyang kapatid. Hindi maaaring magkamali ang sinabi niya. Prinsipe Yi, kailan mo binabalak pumasok sa loob? Saglit na lang. Saglit na lang. Bakit wala ang hangal na yun? Kaunting hintay pa. Hindi pa siya lilitaw. Hindi pa? Sinasabi mo bang hinihintay niya munang harapin mo ang anumang panganib rito? At siya ang aako ng tagumpay? Ganun na nga yun. Nakakahiya. Ang mahalaga ngayon ay ang makuha ang Shukunlin para kay Beye. Para mabuhay siya. Puro bato lang naman ang nandito sa gumuhong pinto ng langit. Anong panganib rito? Hindi ko alam. Nung tumungo ko rito, ganito pa rin naman ang lugar na to. Wala naman akong hinarap na panganib at nakalabas ako rito. Hindi kaya panlilinlang lang ang lahat?
基，我基。Sino ka? Bakit ka nagpapanggap na ako? Ako ang dapat na magtanong niyan.只因是你让命中注定会了手，也只因是你才能让我得了救。风吸引着另一场风暴失了控，错引起了另一遭错过扑了空，眼底漫游爱河捉弄，脉搏之上的渴求。我的影子在这个世界漂流，灰尘在云霄之中逐渐隐没，来来去去我的心谁也不懂，等你照进我的窗口。只因是你让命中注定会了手，也只因是你才能让我得了救。也